Serbisyong totoo ng GMA News. Nagbabalik po unang balita. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula sa ating resident meteorologist, si Mang Tani. Mang Tani, magandang umaga muli. Salamat, Ivan. Isang maaliwalas na weekend na naghihintay sa atin, mga kapuso. Matapos nga po yung mga naranasan nating pagulan, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng panahon at dito nga sa latest animation ng Weather Central ay makikita natin itong mga kaulapan na dulot pa rin ng mahinang hanging habagat. Unang-una po, humina yung hanging habagat dahil wala tayong nakikitang low pressure area o sama ng panahon maging dito sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito kasing low pressure area o kaya naman yung bagyo ang siyang magpapalakas ng hanging habagat. Kaya habang wala po yan, asahan natin na mas maganda ang lagay ng ating panahon. Kaya dito sa Luzon, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan katulad po dyan sa Metro Manila, pero itong mga pag-ulang ito ay dulot nung tinatawag nating thunderstorm o yung mga pagkulog, pagkidlat. Mga biglaan yan at hindi yan nagtatagal. Ganun din sa ibang bahagi ng Luzon. Northern Luzon hanggang dyan sa Central Luzon, may posibilidad ng thunderstorms at saka yung rain showers. At para naman dyan sa mga kababayan natin sa mga probinsya dyan sa Visayas, mataas din po ang posibilidad ng pagulan at ito ay kaakibat pa rin ng mga pagkulog at pagkidlat. At gayon din sa malaking bahagi naman ng Mindanao, meron ding tinatawag tayong isolated rain showers and thunderstorms. So dito sa Cagayan de Oro hanggang dyan sa Kidapawan at Davao, mataas ang posibilidad ng pagulan, dulot pa rin po yan ng ating thunderstorms at yung isolated rain showers. At para naman doon sa mga kababayan natin na mamamasyal ngayong weekend, ito po yung ating 3-day weather weekend. Maganda ang lagay ng panahon mula Sabado, Linggo hanggang Lunes. At para po yan sa araw ng Sabado, makikita nyo mas mababa ang posibilidad ng pagulan sa umaga, halos 30% lamang. Kaya po yung mga maglalaba, agahan nyo po ang paglalaba dahil pagdating ng tanghali hanggang sa gabi ay tataas yung posibilidad ng pagulan, magiging 70 at 60%. Pero ang isa pong gusto ko ipakita sa inyo yung ating init factor. 30 degrees Celsius yung inaasahan nating taas ng temperatura, pero ang magiging pakiramdam po natin, 35 degrees Celsius, lalo na sa tanghali. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani. Ilang bahay po sa Dagupan ang nalubog sa baha dahil sa high tide at ulan. May live report si Peha Lagaw ng GMA Dagupan. Peha. Ivan, bagamat panaka-naka ang pagulan pa rin ang nararanasan natin dito sa lungsod ng Dagupan, may mga ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha. Dahil dito, problema pa rin ng mga residente ang kawalan ng malinis na tubig inumin. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang lugar sa lungsod ng Dagupan dahil sa epekto ng pag-ulan at high tide. Kaugnay nito, problema ngayon ng ilang mga residente ang pagkukuhanan ng malinis na tubig inumin. Lubog din kasi sa baha ang kanilang mga deep well. Puti naman po siya. Minsan may buhangin nakikita namin po. Ang City Health Office nagsimula ng mamahagi ng hypochlorite at jerrycan sa mga residenteng apektado. Posible raw kasing makakuha ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng diarrhea at iba pang waterborne diseases. Of course, pag may flooding nangyari, is yun nga, yung mga potability ng tubig na drinking water, no? Ang diarrhea among children 5 years and below, ang mga 60 to 70% nun, ang common cause is viral, no? Patuloy naman ang kanilang isinasagawang monitoring sa water refilling station upang masigurong ligtas inumin ang mga ibinibenta nilang tubig. Samantala, sa kabila ng nararanasang pagbaha sa syudad, wala pa namang naitatalang biktima ng sakit ng leptospirosis. What we're looking at, of course, is hindi yung cumulative, no? Yung may clustering ba? Ibig ko sabihin, nangyayari lang ba yung 50 cases sa isang barangay?
Ivan, sa pinakahuling impormasyon na ating nakuha, tatagal ang high tide hanggang ngayong araw. Pero patuloy din ang isinasagawang monitoring ng City Health Office para ma-monitor ang iba't ibang uri ng sakit na maaaring makuha ng mga residente na lubog sa tubig baha. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Pehalagaw ng GMA Dagupan. Dahil sa mga pagulan nitong mga nakarang araw, tumaas po ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. At live mula sa Mega Q-Mart, may hinit presyo sa Victoria Tulad. Victoria? Igan, mas mahigpit na pagbabudget ang kailangan gawin ngayon ng ating mga kababayan dahil matapos ng ilang araw na pag-uulan, muli ngang tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Problemado na naman si Leo. Ang 10,000 pisong budget niya kasi para sa pagkain itinitinda sa kanilang kantin, tila hindi raw kakasya matapos magtaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa walang humpay na pag-ulan. Sa Mega Q-Mart nga sa Quezon City, nagmahal ng 20 pesos ang mga lamang dagat. Ang bangus, nagkakahalaga ng 120 pesos habang ang bisugo ay 160 pesos kada kilo. 160 pesos hanggang 300 pesos kada kilo naman ang hipon, habang ang dilis at tilapia ay 90 pesos kada kilo. Nataas ang bahagya. Kasi nga galing sa bagyo, yung mga tao hindi makapunta sa dagat, hindi makagawa ng malakas ang hangin. Imbis na dalawang klase ng isda, isa na lang. Dati, pagka namamalengke ko, tatlong klaseng isda. Ngayon, isa na lang nabili ko. Mula noong nakarang linggo, nadagdagan naman ng 5 piso ang benta ng mga supplier ng manok at baboy sa mga tindera sa palengke. Gayunman, hindi raw minamahala ng mga tindera ang kanilang paninda. 130 pesos kada kilo ang whole chicken, 55 pesos ang chicken feet at 80 pesos ang leeg. Sa baboy, 185 pesos pa rin ang kilo ng liempo. 170 pesos naman ang kasim at pigi, habang 140 pesos kada kilo ang ribs, pata at pork chop. Mahirap kasi lumaki ngayon ng baboy. Dahil una, tag-ulan, nakakasakit ng iba. Kaya hindi lumalaki. Kaya yung presyo nila, gumagalaw. Kami naman, mga tindera, hindi makapagtaas. Kasi pag tinasa namin, mamimili namin, aayaw. Sa kabila ng mga pag-ulan, hindi naman daw gumalaw ang presyo ng baka at gulay. 235 pesos ang sirloin at round steak, 215 pesos ang brisket, 400 pesos ang tenderloin at 140 pesos kada kilo ang bulalo. Ayon sa mga tindera, maaaring magbago pa ang presyo ng kanilang mga paninda sa mga susunod na araw, lalo na tag-ulan na. Bagaman nahihirapan, wala naman daw magagawa ang ilang mamimili kundi maging malikhain. Halimbawa, mas mahal ang isda, so kuha ka lang na sa karne nga medyo mas mababa din. Ganun lang yun, kailangan marunong ka rin mag-idea ba? Igan, sa pagtaas nga ng presyo ng ilang bilihin, panalangin ng mga tindera, sana'y huwag naman silang masyadong malugi. At yan muna ang latest mula rito sa Mega Q-Mart. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Isang breakthrough sa paghahanap ng lunas sa dengue. Sa isang pag-aaral po sa Singapore, may nadiskubreng antibody ang mga scientists mula sa mga nakarecover na pasyente ng dengue. Ang antibodies po ang ginagamit ng ating immune system para labanan ng mga sakit. Umaasa ang mga doktor na ang antibody ang susi sa pagtuklas ng lunas sa dengue. Sa ngayon kasi nagagamot lamang ang mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat at sakit ng ulo. Pero wala pang nadidiskubreng gamot na kayang pumuksa sa virus. Malaking tulong ito lalo na't ayon sa World Health Organization, aabot sa 20,000 tao ang namamatay kada taon dahil sa dengue. Proud ng Kapuso actor na si Dingdong Dantes sa pinagbibidahan niyang pelikula na Tik-Tik, The Aswang Chronicles. Sa trailer pa lang ng pelikula, marami na ang bilib dahil sa ganda ng special effects. Tungkol ang Tik-Tik sa pakikipaglaban ng karakter ni Dingdong sa mga aswang sa isang bayan. Ang fans, kanya-kanya ng post sa social networking sites dahil kaabang-abang daw ang pelikula ni Dong kasama si Lovie Poe. Na-launch na rin po ang comics version ng Tik-Tik. May mga chika pa ako mamaya, kaya stay tuned. At ang hirit namin mamaya, Pangulo Aquino hindi pinalampas ang pahayag ng China na dapat daw maghinay-hinay ang Pilipinas sa paglalabas ng pahayag sa issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At ilang pampublikong infrastruktura gaya ng mga tulay,
napipinsala ng mga informal settler ayon sa DPWH. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Oy, papansin ka naman. Yan lagi ang hirit sa atin tuwing may birthday promotion o kahit na anumang selebrasyon. Yes, talaga naman ho ang pansit ang pinakapatok ata ng pagkain sa